Hello guys, good morning. So, nandito ako ngayon sa convenience store. So, hindi ko pwedeng mapakita yung nasa likod ko dahil bawal. And ang vlog ko for today is to share lang my uh, story about my sister na na-diagnose siya ng colon cancer and stage 3 na siya. And bago lang siya naka-recover ng kanyang operation last 2 weeks ago or 3 weeks ago dahil nagkaroon din siya ng bukol sa matres. She have a myoma in her ovary, and then her colon part is something trigger. So naalarma kami, and alam niyo naman sa Pilipinas pag doon tayo nagkaroon ng sakit and hospitalize, ang laki ng gastos, and then wala tayong maasahang benefits galing sa gobyerno na talagang sa 100% ay matulungan tayo ng kalahati man lang. So ngayon, nung nakuha na yung lahat ng hindi sa katawan niya, na-survive naman niya, and then successful lahat yung operation, walang infection and all something problem ganun. So okay na sana yung nangyari, okay na sana yung resulta, kahit nakabayad kami ng malaki-laking bills, mabuti po kami ng 200 mahigit sa peso. So grabe po yung ambaga namin magkakapatid dito. Nandito kami sa Japan, 3 kami. So I thought na okay na, wala nang problema. Pero sinabi naman na i-check yung part doon sa colon niya na namaga, na para may bukol, para malaman kung cancerous nga ba. So syempre pinag-pray ko na hindi, wala, kasi wala namang infection na nangyari. Suddenly yesterday, December 12 ba? Ano bang petsa ngayon? 11, yesterday. So December 11 gabi, nag-text sila sa amin kasi nga lumabas na yung result, kasi 14 days daw yun simula nung nakalabas siya sa ospital. So 14 days yung result doon sa biopsy. So sad news kasi positive nga na may colon cancer siya in stage 3. So grabe yung lungkot na parang paano na naman ulit yung financial, yung kung magkikemo siya dyan sa Pilipinas, magkano ang gagastusin araw-araw yan, depende sa session. And sa colon po yan, ang colon kasi himala na lang kung susurvive mo ang cancer mo sa colon, kasi sa bituka yan. And ang sitwasyon niya ngayon is hindi pa nakakonect yung bituka niya mismo sa puwet niya para maglabas siya ng dumi, dahil pa siya, maintenance muna siya ng I don't know the name of the na kinakabit sa katawan niya para doon lumalabas yung dumi niya. So alam niyo yung doble yung iniisip namin, ikikemo siya, then maintain na yung sitwasyon niya gano'n, then paano yung energy niya, yung immune niya, kaya niya ba? Kasi sa totoo lang, pumayat siya ngayon kasi nga hindi siya makakain ng as in mga solid, kasi nga bawal sa kanya kumain ng mga matitigas dahil nadudumi niya. Mahirap siya magdumi dahil yun nga,
may nakakabit sa katawan niya. So, nasad po ako kasi another problem din naman, another kung kailan matatapos ang taon at saka merong problema ganyan. So, share ko lang yung story namin na hindi pala basta-basta na magkasakit ng ganyan na sa Pilipinas mangyari dahil wala ka maaasang benefits sa Pilipinas. Although, nandun kami sa Davao City. Ang Davao City naman is kahit paano nag-share naman ng ano ang Office of the Mayor. Nag-share naman sila kahit konti lang. Ang pinaka-buisit lang sa akin talaga na hindi ko matanggap yung gobyerno ng Pilipinas na hindi nagbigay ng budget sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas na dapat sana yung mga ganyan sa PhilHealth, number 1, SSS, lahat ng medication or hospitalization is mapapagkinabangan nila. Yung 20% sa PWD kasi magiging PWD na yung kapatid ko. So, I hope na ma-survive namin ito. Hindi ko alam kung paano. Pero naniniwala pa rin ako sa taas na siya lang ang may alam. Siya lang may alam kung dudugtungan pa yung buhay ng kapatid ko. Pero as in talagang question mark kami ngayon sa sitwasyon niya. Pero igugo pa rin namin kung kailangan niya mag-chemo. Kasi stage 3 na kailangan maagapan agad. But I know na Lord is provide us no matter what happens, no matter na gaano pa ka lakas ng tornado, ng bagyo, ng storm, and everything. I know na God is provide us. So, yun lang po ang aking masashare sa inyo, sa aking based in my experience. So, God bless us and share lang po kayo ng mga story nyo or kung meron po kayo experience about sa mga pamilya nyo na nagkaroon ng sakit na cancer. So, comment down below and subscribe na po sa aking channel para makatulong po tayo and makatulong din po kayo sa akin. So, salamat po sa inyong pag-share and thanks for watching. Bye.